Matapos ang halos 1.5 dekadang pagkakakulong sa Indonesia, maya-maya lang po ay babiyahe na pauwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Pero hindi pa tiyak kung mahahagkan siya ng kanyang pamilya bago dalhin sa piitan sa Mandaluyong. Saksi si Emil Sumangil. Mula sa Women's Detention Facility sa Jakarta, Indonesia, ibinyahe na si Mary Jane Veloso patungong airport. Ayon sa Bureau of Corrections, hindi na siya poposasan at hindi na rin susuotan ng body armor. Isasakay si Mary Jane sa commercial flight at inaasahang darating sa NAIA bandang alas 5 ng umaga bukas. Pinirma na kahapon ni Mary Jane ang travel papers para sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Ang instruction, wag na sa airport kasi alam nyo naman, busy po yung airport natin, holiday. So we will be disrupting the operations. So we want a smooth transfer. Kanina, pinuntahan namin ang piitan sa Jakarta kung saan inilipat si Mary Jane. Dito namin nakilala si Wen, isang Indonesian na miyembro ng NGO na tumulong kay Mary Jane mula nang siya ay makulong. Binigyan niya ako ng litrato ng mga batik at artwork na likha ni Mary Jane. May mukha ito ni Mary Jane at sa gitna nakalimbag ang tula na kanyang gawa. Naglalaman ito ng kanyang naging karanasan sa isang dayuhang piitan. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Yeah. Because every year I visit her in Yogyakarta. Halos 15 taon ding nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos mahulihan ng heroin. Sa maletang pinabitbit ng umano sa kanya. Bibitayin na sana noong April 2015 si Veloso, pero napigilan ng mamagitan si dating Pangulong Noynoy Aquino. Emosyonal ang mga magulang ni Mary Jane nang makausap ko sila noon dito sa Indonesia. Hanggang nandito kami, ang isipin mo, mahal na mahal ka namin. Ngayon, hindi na maitago ng pamilya ang labis na pagkasabik sa kanyang pagbabalik. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung 2 bata. Galing Nueva Ecija, luluwas din pa Maynila ang mga kapatid ni Mary Jane. Lakad sila. Umaasang makikita agad si Mary Jane pagbaba nito sa eroplano. Pero sabi ng Bucor, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para sumailalim sa 5-day quarantine. Ilalagay siya sa selda kung saan naroon dati si Cassandra Leong. May CR, may beddings, and then of course kung may bisita siya, meron namang may hallway, may espasyo para doon na sila mag-usap kung matatransport sa ngayon, ngayong gabi. So may countdown tayo niyan ng 5 days. Tama-tama sa bispiras ng Pasko, pwede yung family visit, whole day yun. Kaya umaapela sa Department of Justice ang abogado ng pamilya Veloso na makita at mahagkan si Mary Jane kahit saglit. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So, mahalaga yan. Pero ang pinakahiling ng pamilya, Sana po, pagdating ng 24, bigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pa silang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang prioridad daw muna ni Pangulong Bongbong Marcos ay maibalik si Veloso sa bansa nang walang delay. We will not talk about that yet. Let's wait for her repatriation because it's premature to speculate kung what we will do. Nang talungin ng Pangulo tungkol kay Mary Jane sa pagpapasinaya ng One-Stop OFW Action Center ng DMW, ang tangi niyang sinabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.